Marami ayaw magtiis ng hirap, ayaw magtiis ng kahirapan. Kaya dahil sa pera, dahil sa kayamanan, nagiging masama. Nawawalan ng pakialam sa kapwa. Alalahanin natin, may langit, may impyerno. Amen? Mabiyaya, mapagpalang araw sa inyo lahat, sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa ating programa sa Emmanuel TV Network. Muli tayo po'y magnilay ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen. Tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Si Yahweh ay papurihan, purihin mo, kaluluwa, ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad, anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay nililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Sa sarili ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila, ang taglay kong kalakasan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mabiyaya, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Muli tayo po'y magkakasama-sama upang pagnilayan ang salita ng Diyos na nagpapagaling, nagbibigay buhay sa ating lahat. Sa lahat po na nanood, nakikinig, patuloy niyo pong subaybayan ang ating programa dito sa Emmanuel TV Network. At sa lahat po ng mga may katanungan, please comment down below. Pagnilayan po natin ang salita ng Diyos tungkol sa mayaman at ang pulubing si Lazaro. Makikita natin na sa sinabi ng Diyos, tunay na may langit at may impyerno. Na ang lahat ng ating paghihirap, na dinaranas nating hirap, pagtitiis, sakripisyo, lahat yan mapapawi sa isang iglap. Kaya nga, ang tanong, sa tingin ninyo, sino ang mapalad? Ang mayaman o ang pulubing si Lazaro? Marami siguro sa mata ng tao, sasabihin nila, ang mapalad ay ang mayaman, sapagkat nagdaramit siya ng magagarang damit at sagana sa pagkain araw-araw. Samantalang, sasabihin ng iba, sasabihin nila kawawa ang pulubing si Lazaro sapagkat siya ay walang pagkain o nahihirapan siya. Pero tandaan natin, ang sabi ng Diyos, huwag mong sabihin na mapalad ang isang tao bago siya mamatay sapagkat sa pagkamatay lamang malalaman ang buong katotohanan. Amen? Ibig sabihin mga kapatid, hindi mo pwedeng sabihin sa tao na, ay mapalad siya kasi mayaman siya, milyonaryo siya, bilyonaryo siya. At hindi mo rin pwedeng sabihin na, ay kawawa siya kasi marami siyang utang, kasi mahirap siya, naghihirap siya at wala siyang pambayad, o tinanggal siya sa trabaho. Maling-mali po. Dahil sinabi nga ng Diyos, huwag mong sabihin na mapalad ang tao bago mamatay sapagkat sa pagkamatay lamang malalaman ang katotohanan. Ibig sabihin mga kapatid, oo nga mayaman ng isang tao. Paano kung sa kabila ng kanyang kayamanan, naging masama siya, nawalan siya ng pakialam sa kanyang kapwa? At ito ang nangyari sa mayaman at ang pulubing si Lazaro sa ating pagbasa ngayon. Na ang mayaman sagana sa pagkain araw-araw at hindi niya nakikita ang pulubing si Lazaro. Kaya namatay ang pulubi
namatay ang mayaman, ang pulubi sa napunta. Ang pulubing si Lazaro, inaakyat ng mga anghel sa langit, samantalang ang mayaman ay inilibing. Amen? At makikita natin, nung makita ng mayaman, ang pulubing si Lazaro ay kapiling ni Abraham. Ang sabi ng mayaman, sabi niya dito, tumingala ang mayaman at kanya natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro, at sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan niyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, anong dahilan? Bakit napunta ang mayaman sa Hades, sa impyerno? Hindi dahil mayaman siya, at hindi rin dahil mahirap siya kaya pumunta siya sa langit. Anong nangyari? Dahil ang mayaman, may kakayahan siyang gumawa ng mabuti sa pulubing si Lazaro, pero hindi niya ginawa. And that is sin of omission. Dahil sabi nga ng Diyos sa atin, kung may kakayahan kang gumawa ng mabuti, pero hindi mo ginawa, at iyon ay kasalanan. Kaya nga, sa ating buhay, ibig sabihin mga kapatid, hindi mo pwede sabihin, mabait naman ako. Oo, mabait ka. Paano kung wala ka namang ginawang mabuti? Sasabihin ng tao, hindi man ako nang-aapi, hindi man ako nang-apak. Pero paano? Kung may nakikita kang pulubi, o ang magulang mo, walang pambiling gamot, walang pagkain, pero wala kang ginawa. That is sin of omission. Kaya nga, kung may nakikita ka, o kung sa pamilya mo may nagugutom, nanay mo, tatay mo, magulang mo, bigyan mo ng pagkain, bigyan mo pambili ng gamot. Kung ang kapatid mo kailangan ng 5 milyon, may 10 milyon ka, bakit hindi mo pahiramin? At kung mahihirap, kailangan may pang-hospital. Kung may kakayahan kang tumulong magbigay, bakit hindi mo gawin? At kung gawain ng Diyos, kailangan ng 1 milyon. Tumulong ka, magbigay ka. Kasi bakit? Dahil ang kabutihan na ginagawa natin, pagtulong, pagkakawang gawa, yan ang tunay na kayamanan na magliligtas sa atin, laban sa masama, laban sa aksidente, lalo na sa kamatayan at sa impyerno. Alalahanin natin ang sinabi ng Diyos sa atin. Mawala na ang salapi sa kapatid, kaibigan, huwag lamang amagin o mawala sa taguan. Sapagkat ituring mo ang paglilimos ang pinakamabisang sandata laban sa masama, laban sa kapahamakan, lalo na sa kamatayan at sa impyerno. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, mas nanaisin ng Diyos na mawala ang lahat, huwag lang ang iyong kabutihan. Minsan ang tao natatakot mawala ang kayamanan, pero hindi sila natatakot na hindi nila magawa ang mabuti, ang kabutihan. Samantalang kung ikaw ay gumawa ng mabuti, ng kabutihan na hindi nagawa ng mayaman, kitang-kita niya. Nagugutom ang pulubing si Lazaro, samantalang ang pulubing si Lazaro naghihintay ng mumo na malaglag sa hapag ng mayaman. Ibig sabihin, nabulag ang mayaman. Hindi niya nakita ang pangangailangan ng kanyang kapwa. Naging bingi siya sa hinaing ng kanyang kapwa. Ayaw ng Diyos na ang tao madamot. Ayaw ng Diyos na ang tao walang pakialam. Alalahanin natin, that is sin of indifference kapag ang tao ay walang pakialam. Diba? Minsan makikita mo, ay kaya ako mayaman. Kasi masipag ako, matalino ako. Ako'y busog na busog. Bahala kayo kung kayo nagugutom. That is napakalaking kasalanan. Kasi bakit? Nilikha tayo ng Diyos, narito tayo sa mundong ito. Hindi para sa sarili natin, kundi meron tayong pananagutan sa bawat isa. At kung kapwa mo nagugutom at wala kang ginawa, halos katabi mo na. Hindi mo naman nahahanapin pa eh. Minsan makikita mo sila nasa tabi mo lang. Manong bigyan mo ng pagkain.
At hindi mo alam kung ikaw nagpahiram o anuman, kung ikaw maaksidente, hindi ka maaksidente. Kasi bakit? Tumatanaw ang Diyos ng utang na loob dahil nahabag ka sa kapwa mo. Dahil tinulungan mo ang kapwa mo. Paano kung ikaw ay nawalan ng pakialam? Kaya nga sa ating buhay, tatanungin natin, bakit naman ang mahirap pumunta sa langit? Hindi porket mahirap siya, pupunta siya sa langit. Anong dahilan? Kasi nagtiis siya ng hirap. Katabi niya ang mayaman, pero hindi niya ito inagawan ng pagkain. Hindi niya ninakawan ng pagkain. Nagtiis siya sa gutom niya. Nagtiyaga siya. Ibig sabihin, kaya nga tinawag na Lazaro, ay umaasa siya sa tulong ng Diyos. Ibig sabihin, hindi gumawa ng masama ang mahirap. Sa kabila ng kanyang kagutuman, hindi siya nagnakaw. Ganun pala kahalaga ang katapatan. Matuto tayo maging tapat, number 1 sa Diyos, pangalawa sa ating kapwa. Marami ayaw magtiis ng hirap, ayaw magtiis ng kahirapan. Kaya dahil sa pera, dahil sa kayamanan, nagiging masama. Nawawalan ng pakialam sa kapwa. Alalahanin natin, may langit, may impyerno. Kaya nga, huwag tayong maging bulag sa pangangailangan ng ating kapwa. Kung may kakayahan kang magbigay, tumulong ka, magkawanggawa ka. Kasi sabi nga ng Diyos sa atin, babasahin ko po sa ating lahat. Ang sabi sa atin ng Diyos, sabi niya sa atin, mas mainam ang manalangin at magbigay lugod sa Diyos. Sa pamagitan ng pagtulong sa mahirap, ang gumagawa nito, hahaba ang buhay, maliligtas. Mas mainam ang magkawanggawa kaysa mag-impok ng ginto. Mas mainam ang magkawanggawa kaysa mandaya. Ang gumagawa nito, hahaba ang buhay, maliligtas, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang makasalanan ay kaaway ng kanyang sarili. Mga kapatid, maging lesson sa buhay natin ang nangyari sa mayaman na akala niya forever siyang nasa lupa. Kaya nga pinakita ng Diyos sa mayaman at pulubing si Lazaro, lahat mamamatay, lahat lilisan, papanaw. Na kahit anong kasikatan ng tao, kahit anong taas ng ating posisyon, na kahit gaano tayo kapangyarihan, na kahit gaano tayo kayaman, kadami ng ipon natin, bilyones, milyones, hindi yan magiging dahilan ng kaligtasan ng tao. Na ang tunay na magliligtas sa atin ay ang ating pag-ibig, pakikinig sa Diyos, pananalig at katapatan upang magawa natin ang pinakamahalaga. Ang pag-ibig, habag, malasakit, pagpapatawad, pagtulong, pagkakawanggawa. Kaya sa ating lahat, sinasabi ng Diyos, mas mabuti ang magtiis ng hirap basta manatili tayong malinis ang pangalan, mabuti. Kasi nakakalungkot na dahil sa kayamanan, ang iba nagkurap, nagnakaw, o nang agaw ng amkam, na ang kapalit, ang buhay niya ay mapahamak, mawala. Amen? Alalahanin natin, lahat ng mga bagay, lahat ng anumang bagay sa mundo, masisira, maglalaho, guguho. Ngunit, ang tanging matitira at magbibigay sa atin ng katatagan ng buhay kaligtasan ay ang ating relasyon, ugnayan sa Diyos. Kaya huwag mong hayaan na ipagpapalit mo ang buhay mo sa langit dahil lang sa mga kayamanan na nabubulok, nasisira, naglalaho. At ito nangyari sa mayaman. Nawalan siya ng pakialam, naging madamot siya. Amen? Nawalan siya ng pakialam, naging madamot ang mayaman. Which is ayaw ng Diyos ng madamot, ayaw ng Diyos ng walang pakialam. Nais ng Diyos, habag, malasakit, pag-ibig, pagpapatawad. Kaya kung
Kaya manindigan ka sa katarungan. Ipaglaban mo, tulungan mo ang inaapi. Ipagtanggol mo. Huwag kang kakampi sa mali. Huwag mong kakampihan ang masama o ang sinungaling. Ipaglaban mo ang katotohanan, ang Diyos, ang kabutihan, at ipaglalabang ka ng buong may kapal hanggang kamatayan. Ililigtas ka ng Diyos. Amen? Kaya sa ating lahat, napakaganda po ng ating pagbasa. Ang mayaman at ang pulubing si Lazaro. Alalahanin natin, may langit, may impyerno. Na ang tunay nating kayamanan ay nasa Panginoong Hesukristo, nasa Diyos. Na ang tunay nating tahanan ay sa langit. Lahat tayo dito naglalakbay, turista. Kaya wala tayong madadala ni singpunduling. Ang tanging madadala natin ay ang ating pag-ibig, pananalig, kabutihan. Paano kung nawala ito? Dahil naging abala ka sa mga bagay na walang halaga. Sa mga kayamanan na uubos, nasisira, maglalaho. Kaya sa ating lahat, mahal na mahal po tayo ng Diyos. Tayo po ay manalangin, awitin natin ang Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and thy power. Come with your own special way. Come like a spring in the desert. Come through the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, hipuin mo ang lahat na nood nakikinig sa mga oras na ito. Ibuhos mo yung banal na Espiritu Santo upang magkaroon kami ng lakas na sundin ang kalooban mo, upang maghari ka sa aming buhay. Maghari ang pag-ibig, pagpapatawad, habag malasakit, pagtulong, pagkakawang gawa. At ang kapayapaan sa bawat isa ay iyong ipagkakaloob. Kaya Lord, sa oras na ito, hipoy mong bawat isa mula ulo hanggang talampakan. Ipagkaloob mong kagalingan, kalakasan, mahabang buhay, pagpapala. Amen. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, be healed. Release the healing power of Jesus. Receive the healing power of the Holy Spirit. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po. And God bless us all. You're watching ETVN Philippines.